Sa lakas ng aswang na yan, sa tingin ko mahihirapan siyang labanan yun sa edad niyang yan. Masyado siyang naging malupit. Sa tingin mo ba'y hindi nararapat para sa kanyang nangyayaring ito ngayon? Ang tatalas na ng mga ngipin at kuko niya. Ano ho yung lumalabas sa bunganga niya? Kwentong Takip Silim. Sa mga kakwentong takip silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Uy pre, baba na. Nandito na tayo. Manong bayad o. Grabe. Layo naman pala talaga nitong sa inyo, pre, no? Ba't ang tagal ng biniyahe natin? Masyado na palang malayo sa kabihas ng tong lugar nyo. Sama ka lang sa amin. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Hindi mo magugustuhan dito sa amin. Mabubor ka lang dito, Manila boy. Alam mo, ikaw para ka talagang hindi kaibigan, pre. Alam mo naman, gusto ko lumayo sa katoksika ng mga magulang ko. Kaya ako sumamang magbakasyon dito sa inyo tapos ginaganyan mo pa ako. Lul, hindi bagay sa'yo magtampo, pre. Tigil mo na yan. Tara na nga, nasaan na ba yung bahay nyo? Bibigatan na ako dito sa dala ko eh. Ayan o, yung bahay sa unahan. Yan ang bahay nyo? Nice, malaki rin pala ah. Oo nga, ang kulit. Tara, pasok na tayo. Teka pre, daming tao eh, nakakaya. Teka, handaan ba sa inyo pre? Wala. Ano meron, may ganap ba? Albularya kasi ang inang ko, pre. At yung mga nakapila na yan, mga pasyente niya yan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ronald, Tubong, Maynila. Ilang taon na rin ang nakakalipas, buhat ng masaksihan mismo ng sarili kong mga mata. Ang isa na yata sa pinaka-nakapangingilabot na pangyayaring yon sa buhay ko. Nasa ika-4 na taon na kami noon sa kolehiyo ng kaibigan kong si Bitoy. Sem break namin, kaya naisipan kong sumama sa kanyang magbakasyon sa probinsya nila sa Pampanga para lang makaiwas ako sa problema namin sa bahay. Yun kasi yung time na naghihiwalay na ang mga magulang ko. At bilang uniko iho, ay hindi ko talaga yun matanggap. Gusto ko lang naman sana nung mag-relax at magliwaliw para makalimot. Pero ang inaakala kong masaya at payapang bakasyon ko kasama ang matalik kong kaibigan, hindi ko akalaing magkakaroon pala ng kakaibang takbo. Ayoko na! Ayoko na! Tumigil ka na! Ang sakit! Hindi kita titigilan hanggat hindi mo inaalis ang ipinataw mong kulam sa kawawang babaeng ito. Huwag mo akong hahamulin. Alam nating dalawa na kaya kitang patayin ngayon din. Tama na! Tama na! Ayoko na! Oo na! Titigilan ko na ang babaeng to! Itigil mo na ang ginagawa mo! Pagpasok pa lang namin noon sa loob ng bahay ni Bitoy, yun na agad ang eksenang inabutan namin. Maraming tao sa paligid, mga nagbubulungan at nakikiusyoso. Sa gitna kasi ng kanilang salas, ay may isang babaeng nakaupo sa isang kahoy na may silyang may sandalan. Habang ginagamot ito ni Inang Ason, ang inang ni Bitoy, gamit lamang ang isang palito ng posporo. Inipit niya yon sa pagitan ng 2 daliri ng kanyang pasyente at sa tuwing hihigpitan ni Inang Ason ang pagkakahawak doy, animoy ito'y namimilipit sa sakit. Nabigla ka ba? Ganyan talaga rito sa amin. Halos araw-araw. Huwag mo na lang pansinin. Halika na. Tumuloy ka na.
Anong nangyayari doon sa babae? Ano sakit niya? Tsaka, ba't ganun yung boses nun parang doble? Nakakatakot ha. Ay, kapag ba sinagot ko yung tanong mo, maniniwala ka. Sa totoo lang, yan ang dahilan kaya ayoko nagsasama ng barkada dito sa amin eh. Lalo na yung mga katulad mong tubong Maynila. Baka kasi pagtawanan at tuksuhin nyo lang ako. Ano? Bakit naman? Alam ko naman kasing hindi uso sa inyong mga Manileño ang maniwala sa mga katulad niya. O sa mga pinaniniwalaan namin mga taga rito sa probinsya. Judgmental mo pre, alam mo yon? Di naman ako ganun ah. Nagkibit balikat lang si Bitoy sa sinabi kong yon. Tapos ay nginisian niya pa ako na parang nangaasar habang umaakyat kami sa ilang hakbang lang na mga hagdan papunta doon sa kwarto niya. One story lang ang bahay ni na Bitoy, pero malawak ito at mataas ang ceiling nila. Kaya yung mga kwarto doon ay bahagyang naka-elevate na parang loft style sa termino natin ngayon. Ang kaibahan lang ay gawa sa matitibay na kahoy at makakapal na plywood ang buong bahay. At luma ang estilo ng disenyo noon. Pero sobrang presko nung tirahan. Malaki rin yung bintanang kapis, kaya pasok na pasok ang hangin sa loob. Pagkatapos ay natatandaan kong punong-puno rin yon ng mga makukulay na bulaklaking kurtina na lalong nagpapaaliwalas sa itsura noon. Pero pre, mabalik ako ah. Ang ibig mong sabihin sa akin, sikat talaga rito sa inyo yung lola mo dahil sa galing niya sa panggagamot ng kulam at barang? Hindi lang dito, pati sa mga karatig bayan. Kilala yung inang ko. Kaya nga halos araw-araw, sandamakmak ang pumipila dyan sa labas ng bahay namin para lang magpagamot sa kanya. Alam mo kasi pre, halos lahat yata ng uri ng barang at kulam kayang kontrahin niya ni inang. Kumbaga sa mga kusinero, yun ang specialty niya. Talaga? Oo, kita mo naman kung gaano karami nagpapagamot sa kanya, di ba? Halos lahat ng mga yan, mga biktima ng barang at kulam. Yung isang nakita mong babae kanina na ginagamot ni inang, si Aling Rowena yun. Ang usap-usapan kasi rito, naging kabit daw yan ng politiko dun sa dating barangay kung saan siya nagtatrabaho. Kaya yan, ipinakulam daw ng asawa. Nakwento sa akin yun ni inang nung nagkausap kami sa landline bago tayo mag-sembrate. Ano? Bakit tinutulungan pa rin ng lola mo? Ang ibig ko sabihin, hindi naman kasi siya matatawag na biktima. Kasi siya naman pala yung may kasalanan kung bakit siya nagkakaganon, di ba? Kung hindi sana siya nangabit, edi hindi sana siya nakulam. Hindi naman kasi pwedeng mamili si inang ng mga taong tutulungan niya. Kasama yan sa sinumpaan niya nung tanggapin niya yung abilidad na yan na makapaggamot. Hindi siya pwedeng tumanggi. Kasi may balik daw yun sa kanya. Magkakasakit siya ng ilang linggo kapag ginawa niya yun. Hindi naman pwede yun sa dami ng umaasa kay inang, no? Bakit ganun? Parang ang unfair naman ng rule na yun, pre. Paano naman yung mga taong deserve naman talagang kulamin o barangin? Kailangan pa rin silang tulungan ng lola mo? Kasi pre, kahit naman anong tindi ng kasalanan sa'yo ng isang tao, hindi pa rin tamang ipakulam o ipabarang sila. Sobrang tinding torture nun. Kaya nga ipinagbabawal yan, di ba? Isang malaking kasalanan ang pagkakaroon pa lang ng kaalaman tungkol dyan. Lalo na ang gamitin ito para magigante o di kaya para magkapera. Nagkibit na lang ako noon ng balikat dahil baka mauwi pa sa debate ang usapan namin yon ni Bitoy, Madam B. Medyo nagiinit na kasi noon ang ulo ko eh. Habang nag-uusap kami, ay walang ibang pumapasok sa isip ko kundi ang nakakabwisit na mukha ng kabit ng tatay ko. Sa totoo lang kasi, minsan ko na ring naisip na ipakulam o ipabarang siya para naman makaganti ako sa ginawa niyang paninira sa pamilya namin. Oo nga't laking Maynila ako, pero buhat ng unti-unting nagkalamat ang relasyon ng mga magulang ko sa mismong harapan ko dahil sa pambababae ni Papa noon. Umabot na ako sa puntong pati ang mga ganong bagay nagagawa ko na ring pag-isipan. Bumaba kami ni Bitoy pagkatapos naming magbihis. Sakto naman dahil nag-uuwian na noon ang mga pasyente ni Inang Ason, kaya nagawa na namin siyang batiin.
Ay, welcome dito sa lugar namin, iho. Alam mo ba'y natutuwa ako? Dahil sa unang pagkakataon may pinakilala rin kaibigan sa akin tong apo ko. Simula yata nung bata pa siya. Salamat ho, Inang Ason. Ang totoo nga ho niyan, ayaw pa akong isama nitong apo nyo. Talagang nagpumilit lang ho ako. Hindi niya nga rin ho binanggit sa akin na may estig pala siyang lola. Grabe, ang galing niyo ho kanina ha. Napanood ko kung paano niyo ginamot yung babae. Ay, matagal ko na kasing ginagawa ito. Kaya siguro nahasa na rin ako ng panahon, iho. Marami na ho kayo nagamot. Ay, oo naman. Iba't ibang kaso na rin. Ano yung pinakamalalang kasong nahawakan nyo na ng Ason? Yung pinakamatindi na hindi lang basta simpleng barang. Wala namang simple sa barang, iho. Dumedepende na lang yan sa bigat at lala ng level nito. Ganon din sa dahilan ng bumabarang. Mga ilang araw na rin kaming nananatili doon sa bahay ni Napitoy. Kahit papano, nag-e-enjoy din naman ako. Dahil hindi naman kami madalas na nasa bahay noon ng kaibigan ko. Lalo na kapag oras pa ng panggagamot ng lola niya. Madalas kami noong magpunta sa bukid nila. Doon kami tumatambay. At kung minsan, ay tinutulungan ko pa siyang magtanim ng mga gulay-gulay. Na first time ko lang noong ginawa sa buong buhay ko. Nakakapagod, pero okay naman. Normal at masaya namang gawain yon. Ang buong akala ko ay mananatiling ganon ang buong sem break namin. Pero nagkamali pala ako. Ay tabi, magsitabi kayo, may dadaan. Ano yan? Ba't ganyan ang itsura Sino niyan? yan? Kilala nyo ba siya? Ngayon ko lang nakita yan dito ah. Mukhang malala ang lagay niya na. Iba rin ang amoy. Ang baho, amoy bulok. Oo nga. Pauwi na kami ni Bitoy noon galing bukid. Pero nasa bukana pa lang kami ng bakuran nila ay narinig na namin yung nagpapanik na usapan ng mga tao. Dahil doon, dali-dali tuloy kaming pumasok sa loob ng bahay nila para i-check kung anong nangyayari. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya. Pre, tignan mo yung bagong dating na pasyente ng lola mo, pre. Ba't ganun yung itsura no, nakakatakot? Ang daming ugat na maiitim sa buong katawan, no? Tsaka, bakit umaalingasaw yung amoy nun? Amoy bulok, pre. Parang hindi naman ganyan yung itsura ng ibang nagiging pasyente ni ng Ason, di ba? Ayoko na. Hirap na ako. Tulungan niyo ako. Hindi ako sinagot ni Bitoy noon, Madam B. Nakatitig lang siya doon sa bagong dating na pasyente ng lola niya. At halatang pati siya nabigla rin. Hanggang sa bigla na lang kaming sinenyas ang lumapit ni Inang Ason. Pagkalapit niya pa lang doon sa pasyente. Nang, bakit ho? Ay, magmadali kayo, Bitoy. Ronald, pakisabihan niyo lahat ng natitirang pasyente ko sa labas na bumalik na lang sila. Hindi ka mo ko makakapanggamot ng 1 linggo dahil may kailangan akong gawin. Nagkatinginan kami ni Bitoy noon sa sinabi ni Inang Ason. Mukhang malala na ang lagay ng babae. Sige ho, Inang. Mawalang galang na ho, mga kapatid. Pinaparating po pala ni ng Ason na may biglaan daw po siyang kailangang gawin. Kaya maaga po niyang tatapusin yung panggagamot niya ngayon. Kaya pasensya na po. At saka sabi ho ng Inang, 1 linggo raw ho siyang hindi makakapaggamot. Kaya mas maigi rin kung sa 1 linggo na lang kayo babalik. May emergency lang ho. Ingat ho tayo sa pag-uwi. Nakarinig kami ng kaunting reklamo noon sa mga taong naghihintay sa labas. Pero wala naman silang naging violent reactions. Wala rin naman kasi silang magagawa. Dahil hindi rin naman nagpapabayad si Inang Ason sa ginagawa niya. Ganun pa man, habang nagpupulasan ang mga tao, hindi ko naiwasang maulinigan noon ang pag-uusap ng iba. Hindi ako naniniwalang may emergency si na Inang Ason, kaya ayaw niyang manggamot ng 1 linggo. Ngayon niya lang ginawa to, hindi ba? Abay dati-rati, kahit may sakit siya, nanggagamot pa rin siya eh.
Oo nga. Sa tingin ko, malala talaga ang lagay ng bagong dating na pasyente. Nakita niyo ba itsura? Abay, nakakapanindig balahibo. So, sinabi niyo pa, mas maigi na nga rin siguro to. Malamang iniingatan lang ni Inang Ason na huwag tayong mapahamak, kaya niya pinatigil ang gamutan. Hindi ko na iwasang mapaisip noon sa mga narinig ko, Madam B. Sa totoo lang, sang-ayon ako sa mga sinabi nila. Pagkakita ko pa lang kasi talaga doon sa babae, kakaiba na ang tingin ko sa kanya. Nakakatakot yung mga itim na ugat na halos bumabalot na sa katawan niya. Tapos yung mukha niya, nagkakaroon ng mga kakaibang kulubot na parang isang hayop. Kung pamilyar kayo doon sa isang uri ng pusang kung tawagin ay Sphinx, parang ganun ang itsura ng mukha ng babae. Kulubot, payat, tapos nanlalaki yung mata. Bukod pa ron, nakakadiri din yung tuloy-tuloy na pagtulo ng laway niya. Naaakalain mo na isa siyang asong nauulol. Pare, pumasok na raw tayo sa loob. Ang sabi ng inang, isara daw natin lahat ng bintana at pintuan para hindi makatakas yung babae kung sakaling mawala na siya sa sarili niya. Ha? Mawala sa sarili? Bakit? Anong meron, pre? Hindi ko alam, pre. Pero sigurado akong malala tong kaso na to. Kakaiba to, pre. Ha? Hala, anong ingay yun? Pre, bilis! Ang inang! Malakas na binuksan ni Bito yung pintuan nang makarinig kami ng tunog na parang umaangil. Pero nagulat kami nang makita namin si Nang Ason nun. Nahirap na hirap sa ginagawa niyang pagtatali dun sa babae sa may silya. Huwag kayong tumugagang dalawa dyan. Tulungan niyo ako rito, oh. Baka makatakas pa itong si Ines. Putya, Nang Ason, ano po nangyayari sa kanya? Oo nga ho, inang. Bakit ho? Ang tatalas na ng mga ngipin at kuko niya. Saka, ano ho yung lumalabas sa bunganga niya? Gagamba ho ba yung mga yan? Huwag na kayong maraming tanong pang dalawa. Mamaya ako na ipaliliwanag. Basta tulungan niyo ako itali siya. Bilisan niyo na. Sabi sa akin ni Bitoy, yun daw ang unang beses na nakita niyang ganun kataranta ang lola niya. Kaya sinunod na lang namin ito hanggang sa maitali na namin ng maayos yung babae. Na ayon kay Nang Ason, ay Ines daw ang pangalan. Pagkatapos noon, Madam B, ikinulong namin siya sa isang bakanting kwarto doon sa bahay nila. Katabi mismo ng kwartong tinutulugan namin ni Bitoy. Inutusan din kami ni Nang Ason noon na ikandado muna ang silid at huwag na huwag daw naming pakakawalan si Ines hanggang sa pagbalik niya. May kailangan lang daw siyang kunin para magamot niya ang babae. Tulong! Tulungan niyo ako, nakikiusap ako sa inyo. Palabasin niyo ako. Pare, maupo ka nga. Hindi ka ba nahihilo? Kanina ka pa pabalik-balik dyan eh. Pare, hindi kasi ako mapakali. Kanina ko pa naririnig na kinakalampag ni Ines yung kwarto. Nahawa ako sa kanya. Ano bang plano niya ng Ason? Ay, ako rin naman, pre. Pero wala namang sinabi sa akin ng inang eh. Hindi ko rin alam kung napapano siya o kung ano bang sakit niya. Palabasin niyo ako. Gutom na ako. Ano raw yun, pre? Nagugutom daw siya? Tsaka, ano yung tunog na ginagawa ni Ines? Umaangil ba siya? Oo, pre. Umaangil nga siya. Si Ines nga yun. Hala, bigla nawala. Nakiramdam kami ni Bitoy nang bigla na lang tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig lang namin noon ay ang sarili naming mga paghinga. Pati na rin ang mga tunog at huni ng kuliglig sa labas ng bahay. Hanggang sa... Diyos ko, pare si Ines, nasa likod mo! Bigla na lang dinamba ni Ines noon si Bitoy, Madam B, na hindi namin namalayang nakawala na pala doon sa kwartong pinagkulungan namin sa kanya. Doon siya dumaan sa nakabukas pang bintana sa kusina. Pagkadamba ni Ines noon kay Bitoy, ay bigla na lang siyang napahiga sa sahig. Pumaimbabaw sa kanya si Ines
at parang tinatangka nitong kalmutin siya. Habang ako naman ay hindi agad nakahuma noon sa nangyari. Natulala ako at gulat na gulat. Hindi pa ako matatauhan noon kung hindi ko pa narinig na tinatawag ako ni Bitoy. Pare, ano ka ba? Tulungan mo naman ako rito. Oo. Nagpalinga-linga ako noon sa paligid. Naghanap ng kahit na anong pwede kong gamitin para mapaalis ko si Ines sa ibabaw ni Bitoy. Nakakita naman ako ng walis tambo, kaya agad ko yung dinampot. At yun ang pinanghampas ko sa kanya. Nagtagumpay naman ako sa ginawa ko. Napaalis ko si Ines sa ibabaw ni Bitoy. Kaya agad namang nakatayo ang kaibigan ko. Kaya lang, talagang sobrang agresibo ni Ines noon at bigla na lang itong sumugod uli. Ikinampay niya ang kanang kamay niya kaya biglang nahagip noon ang braso ko. Sus Maria, ano ba nangyayari sa'yo? Pare, huwag ka lalapit dyan. Sobrang talas ng kuko niya. Tignan mo, nawakwak yung braso ko. Pero hindi po mapigil ni Ines ang sarili niya at talagang gusto niya kaming sugurin. Akmang dadambahin na naman niya kami nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng bahay noon at iniluwa si Inang Ason. Sa isang iglap ay isang malakas na paghampas ng manipis na patpat o latigo ang ginawa ng matandang albularya na sobra pong nagpaaray noon kay Ines. Ano bang ginagawa ninyong dalawang lalaki kayo? Dala-dalawa na kayo dyan eh. Nakawala pang binabantayan nyo. Inang, ang lakas niya ho kasi. Huwag ka ng mga tuwiran dyan, bata ka. Kunin mo ulit yung silyang pinagdalian nyo sa kanya kanina at itali nyo siya ulit gamit ito. Inabot ni Inang Ason sa amin ang isang mahabang baging na may tinik-tinik at mabuhok. Hindi ko pa rin alam ang tawag sa halamang yon hanggang ngayon. Ho? Nangason. Doon nga ako sa lubid na makapal. Nagawang ko mawala ni Ines. Dito pa ho kaya? Napakadaling putulin ho nito eh. Huwag ka nang kumontra pa, iho. Sundin nyo na lang ng apo ko ang sinasabi ko. Sige na, itali nyo na si Ines gamit yan. Manghang-mangha ako, Madam B, nang magawa namin ni Bitoy noon na itali si Ines nang hindi ito pumapalag. Bagamat sobrang sama ng tingin nito sa aming dalawa habang binabalik namin ang pagkakatali namin sa kanya sa upuan, nanatili siyang tahimik lang at hindi kumikilos habang nakalapat sa noo niya ang hinlalaki ni Inang Ason na may bahid ng hindi ko malamang abo. Nangason, nasabi niya po ba sa inyo kung saan siya galing o kung may kasama ba siyang kamag-anak nung pumunta siya rito? Parang mag-isa lang kasi siya nung dumating kanina eh. Hindi. Wala siyang ibang nasabi sa akin kanina kundi ang pangalan niya bago siya nawala sa sarili. Ay, sa totoo lang, pagtapak niya palang kanina sa bakuran ko, iba na agad ang naramdaman ko sa kanya. Alam ko na agad na may kakaiba at malakas na puwersang gumagambala sa pagkatao niya. Kaya nga ako nagdesisyong paalisin ng iba pang mga pasyente ko, hindi ba? Ibig niyo pong sabihin ng Ason, talagang delikado itong si Ines. Malakas ang kutob kong gano'n na nga, iho. Bakit ho ba, Inang? Ano ho ba talagang nangyayari diyan kay Ines? May sakit ho ba siya? Sinasapian? O baka kinukulam? O baka binabarang? Yun ang aalamin natin ngayon, apo. Inihanda ni Inang Ason noon ang lahat ng mga gagamitin niya. Inilapag niya sa isang mesang pinatungan niya ng pulang tela ang supot ng abo na siya niya rin ginamit kanina para pakalmahin si Ines. Naglagay din siya ng tubig sa isang palanggana, asin at kandilang itim na inumpisahan niyang sindihan. Bago niya sinimulang budburan ng abo yung tubig. Ang abong ito ay gawa sa pinaghalo-halong mga halamang gamot, benditadong asin at lumang rosaryong pinulbos ko't ginawa kong mabisang panangga
laban sa masasamang elementong nagtatangkang hamunin ang abilidad ko. Mabisa itong pantaboy sa kahit na anong tagabulag na anting-anting na madalas gamitin ng mga mangkukulam, mambabarang, o ng kahit na anong klase ng nilalang na may alam sa itim na karunungan upang hindi sila agad mabisto ng mga pangkaraniwang manggagamot lang. Dahil sa abong ito, hindi magsisinungaling ang tawas. Ibubunyag nito ang anumang gusto kong malaman tungkol sa aking tinatawas. Oo, ang galing nun ah. Nagsimula ng kunin ni Inang Ason yung itim na kandila. Pagkatapos ay itinagilid yon upang lumuha ng lumuha doon sa palangganang may lamang tubig habang bumubulong-bulong siya ng mga kadaga. Titig na titig ako noon sa ginagawa ni Nang Son, Madam B, na hindi ko na malayang sa pagsulyap ko kay Ines ay mahuhuli ko itong nakatitig na naman sa akin ng matalim. Pero ang bibig niya, malawak naman ang pagkakangisi, kaya kitang-kita ko tuloy ang mga ngipin niyang mahahaba at sobrang tulis ng dulo. Sobrang nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan nun dahil sa takot. Yung uri kasi ng tingin niyang yun sa akin, para ba siyang takam na takam. Bakit ho, Nang? Ano hong nakita nyo? Ay, sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba't hindi pangkaraniwang barang lang ang ginagawa sa babaeng ito? Pinasahan siya ng pagkaswang sa pamamagitan ng barang. Ho? Pwede ho ba yun, Nang? Paano ho nangyari yun? Isang aswang ang gumagawa nito kay Inesa po. Isang aswang na malaki ang galit sa kanya. Hindi siya tatantanan ng aswang na yon hanggat hindi nito nakikitang naghihirap ng todo si Ines. Eh bakit naman ho kaya? Baka naman ho may ginawang malaking kasalanan tong si Ines dun sa sinasabi niyong aswang. Kaya ganyan yung ginawa sa kanya. Pero hindi na nagawa pang sagutin ni Inang Ason ang tanong kong yon dahil bigla na lang sumuka sa harapan namin si Ines. Yak! Halos maduwal din ako habang tinitignan ko ang kulay itim na likidong lumalabas noon sa bunganga ni Ines. Pero lalo pa akong nandiri noon nang habang tinititigan ko yung mga bumabagsak na suka niya sa sahig, ay napansin kong may kumakalaw-galaw doong insekto na nang matitigan ko pa ng husto ay napagtanto kong yun pala ay maliliit at itim na gagamba. Inang, bakit ho ganyan ang lumalabas dyan sa bibig ni Ines? Bakit ho ang daming gagamba? Hindi basta gagamba ang mga yan po. Mga anak yan ng mutya ng aswang na ngayon ay nakatira na sa sikmura niya. Por Diyos por Santo, mahabaging Diyos, kaawaan niyo ho sana ang babaeng ito. Anong gagawin natin, Inang? Baka ho pati sa atin gumapang yung mga gagambang yan. Huwag kang mataranta, Bitoy. Ba't ang pinasok ko? Ba't ba kasi nagpumilit pa akong sumama rito? Nagsisisi ka na ba, pre? Hindi. Pare, ano lang Ano ka ba? Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman kung bakit. Pasensya ka na pare ha. Hindi kasi talaga ako sanay sa ganyan eh. Ito yung unang beses na naka-experience at nakasaksi ako ng totoong barang na ganito pa kalala. Hindi talaga mawala-wala ang lakas ng kalabog ng dibdib ko pare. Baka mamaya, huling bakasyon ko na pala to. Uy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sira ka talaga. Huwag kang matakot. Hindi naman tayo pababayaan ng inang ko. Wala ka bang tiwala sa kanya? Hindi agad ako nakaimik noon sa tanong ni Bitoy habang patuloy kami sa ginagawa naming pagpipiga ng kalamansi sa isang lalagyan. Ang totoo ay nagdadalawang isip akong sumagot noon dahil baka ma-offend siya sa sasabihin ko. Pare, don't get me wrong ha. Alam ko magaling na albularya ang lola mo. Wala akong kahit kaunting pagdududa dun. Pero sa lakas ng aswang na yan, sa tingin ko mahihirapan siyang labanan yun sa edad niyang yan. Huwag mong ini-small ang lola ko, pre. Dahil sa katandaan niya, malakas pa sa kalabaw yan. Magtiwala ka lang.
Sumunod na ako kay Bitoy nang magsimula siyang maglakad pabalik sa salas. Pagkatapos ay inumpisahan niya na ring wisikan ng katas ng kalamansi yung bawat dinadaanan niya. Kitang-kita ko, Madam B, nang sa bawat pagtilamsik na yon ng kalamansi ay nagsimulang magputukan ang namimintog na mga katawan ng mga yon. Nang halos maubos na ang mga gagambang lumalabas mula kay Ines, maging siya ay nawala na rin bigla ng malay. Doon pa lang kami muling kinausap ni Inang Asun. Magpahinga na kayo mga iho. Bukas na natin ipagpapatuloy ang panggagamot sa kawawang babaeng ito. Kaya, sige na tumakyat na kayo sa mga kwarto ninyo. Pero paano ho kayo ng Ason? Ayos lang ako, Ronald. Dito ako matutulog sa silya ngayong gabi para mabantayan ko pa rin itong si Ines. Ho? Hindi kayo makakabawi ng lakas niya, Ninang. Ang mabuti pa ho, kayo magpahinga. At ako na lang ang magbabantay dito kay Ines. Bakit ikaw lang ba? Basama rin ako. Magsalit-salita na lang tayo sa pagbabantay. Para naman kahit papano, pareho tayo makabawi ng tulog, no? Kung ganon kayong dalawang bahala. Basta't gisingin nyo na lang ako kapag may hindi magandang nangyayari ha. Oo. Opo. Isa pa, linisin mo yung sugat sa braso mo, Ronald iho. Baka ma-infeksyon yan. Hep, hep. Sandali lang, bago natin ipagpatuloy ang kwento natin ngayong araw. Salamat sa lahat ng supporters at umabot na po tayo ng 300k subscribers. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor True Stories. True to life Survivor Stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Doon ko lang naalalang may sugat nga pala ako sa braso dahil sa ginawang pagkalmot sa akin ni Ines, Madam B. Napasulyap tuloy ako doon sa braso ko at nakitang wakwak nga ang sugat na yon. Pero parang namanhid na yon at hindi ko na naramdaman pa ang sakit dahil sa sobrang takot. Bigla na naman akong kinilabutan dahil naalala ko ang uri ng pagtingin sa akin ni Ines kanina. Noong mga sandaling yun ko lang din kasi napagtantong, hindi pala siya sa akin direktang nakatitig, kundi dito sa sugat ko sa braso. Kaya pala parang takam na takam siya. Nilaksan ko na lang ang loob ko. Inisip ko na lang na hindi naman ako pababayaan ni Bitoy at Inang Ason. Kaya kahit papano ay nagawa ko pa rin namang makatulog kapag oras na ni Ronald sa pagbabantay. Umaga na ulit nang magising ako. Tirik na ang araw doon sa kinapupwestuhan ko. Ronald! Ronald, gising! Aswang! Aswang! Lumayo ka sa akin! Teka, Ronald, hindi kita... Huwag ka sabi lalapit! Lumayo ka! Layuan mo akong aswang ka! Pare! Anong nangyayari dito? Pare, tawagin mo ang lolo mo, bilis! Inaatake ako ni Ines! Natigilan ako nang bigla na lang napailing si Bitoy sa sinabi ko. Kasabay ng pagdating ni Inang Ason na natatawa noon sa reaksyon ko. Nagtaka tuloy ako kung bakit, kaya nagpapalit-palit ang tingin ko sa kanilang lahat. Huwag kang mag-alala. Normal naman ako kapag umaga. Kaya nga nakapunta ako rito kay Inang Ason para makahingi ng tulong, di ba? Pasensya ka na. Alam kong natakot kita. Dahil nagawa kitang sugurin kagabi. Hindi ko sinasadya yun. Ginising lang naman kita dahil nagluto si Inang Ason ng pananghalian. Ganun ba? Pasensya ka na rin sa reaksyon ko ha. Kinabahan kasi ako eh. Sa totoo lang ay nakahinga na ako ng maluwag noong ipaliwanag sa akin ni Inang Ason at Bitoy nang mas maayos kung ano ba talaga ang nangyayari kay Ines. Totoo nga pala talagang nagiging normal ito sa umaga, pero kapag sasapit ang dapit hapon, ay doon na siya nagsisimulang magbago ng anyo. Nalaman ko ayon na rin sa kwento sa amin ni Ines ng tanghaling yon. Nakilala niya pala ang gumagawa ng barang sa kanya. At yon ay walang iba, kundi ang kanyang lola, na isang kalahating mambabarang at isang kalahating aswang.
Mahigit 16 na taon na raw kasi noon ang lumipas, buhat nang umalis siya sa puder nito. Kahit labag sa loob niyang gawin yon. Bata pa lang daw kasi siya, ay palagi nang sinasabi sa kanya ng kanyang lola na siya ang nakatakdang susunod na pagpapasahan ito ng pagiging aswang, kahit na hindi lang naman daw siya ang nag-iisa nitong apo. Sa kanilang lahat daw kasing mga apo nito, siya ang pinakamaganda at maamo ang muka. Siya ang mas hindi paghihinalaang aswang, kaya siya ang napili nitong pagpasahan ng kakaibang sumpang yon ng kanilang pamilya. Pero dahil nga sa hindi niya gustong gawin yon, ay umalis siya. Pero ngayon ay mukhang natunto na siya nito. Kaya nga, siya ay nanghihingi ng tulong. Nako, kawawa ka naman pala, Ines. Pero kung sa bagay, tama naman ang lola mo. Maganda ka, kaya hindi ka paghihinalaang aswang. Hindi ko rin siya masisisi na ikaw ang pinili niya. Kaya nga, hayaan mo. Sa tulong ng inang, sigurado ako masusolusyonan din yung problema mo, Ines. Ang inang ko ang pinakamadaling pagdating sa mga ganitong kaso. Kaya, Maiwan ko na muna kayo mga iho, iha. Magpapahinga muna ako saglit at bigla akong nakaramdam ng antok. Nagkatinginan kami bigla ni Bitoy nung mag-walkout si Inang Ason. Alam naming pareho na hindi natutulog ng ganong oras si Inang Ason. Dahil yun, ang oras ng pagpapakain niya ng dasal sa kanyang mga anting-anting. may kakaiba kay inang pre ha. Pansin mo ba? Oo, pre. Kanina ko pa nga rin napapansin nakatitig siya sa mukha ni Ines habang kumakain tayo. Para siyang galit na ewan. Di naman siya ganun kaninang umaga, di ba? Napansin ko nga yun, pre. Hayaan mo. Tatanungin ko si... Inang Ason! Tama na ako! Bakit niyo ba ako tinatali? Paano pa naman ho? Aray! Kailangan ko itong gawin, iha. Dahil kanina pa ako may naririnig na boses na gumugulo sa isip ko. Kailangan kong malaman kung sino bang nagsasalitang yon. Anong ibig niyo sabihin? Inang Ason, sino ho nagsasalita sa isipan niyo? Nasa labas kami ni Bitoy noon at nagpapahinga. Nung mga bandang 4:00 na ng hapon, habang pinag-uusapan naming dalawa ang tungkol sa naging asal ng lola niya kanina sa hapag. Pero bigla na lang kaming napatayuno ng halos magkasabay nang bigla ay makarinig kami ng malalakas na sigawan sa loob ng bahay. Nang, anong nangyayari dito? Ay, tamang-tama't nandyan na kayong dalawa. Halina kayo, tulungan niyo akong itali itong si Ines para masimulan ko ng manggagamot sa barang niya hanggat may liwanag pa. Pero Huwag ka nang sumagot, pare. Magtiwala ka na lang kay inang. Alam niyang ginagawa niya. pero nakakaawa naman si Ines, pare. Bakit kailangan pa siyang itali? Normal pa naman siya, di ba? Kaya na nagsabi sa akin na pagsapit pa ng dapit hapon, siya ka palang siya atakihin ng pagiging aswang niya. Nagkamali ako tungkol doon, iho. Ano pong ibig niyong sabihin, Ninang? Hindi totoong nagiging normal si Ines kapag sasapit ang umaga. Dahil itsura niya lang ang bumabalik sa dati. Hindi ang pagkatao niya at lalong hindi nawawalang pagkatakam niya sa sariwang dugo at laman loob ng tao. Biglang nalaglag noon ang pangako sa sinabi ni Inang Ason. Sigurado po ba kayo dyan ng Ason? Paano naman po nangyari yun? Yung mutya ng aswang, sa itsura ng gagabanggitin na ipinasa sa kanya ng may gawa nitong barang, yun ang kumukontrol ngayon sa halos buong pagkatao ni Ines, iho. At gaya ng isang normal at karaniwang uri ng mga aswang, may kakayahan din silang mag-anyong tao kapag nakasilay pa ng liwanag ng araw sa paligid. Para na akong napipi sa isinagot ni Inang Ason. Habang tumatagal ay mas lalo pang lumalalim ang nararamdaman kong takot sa nangyayaring yon sa kanyang pasyenteng si Ines. Napatanong na nga ako sa sarili ko noon kung dapat ba akong magdesisyong umuwi para hindi na ako madamay pa sa gulong kinasasangkutan noon ng kanilang pamilya. Pero mas nangibabaw sa akin ang konsensya.
Parang ang sama ko naman kasing tao kung pagkatapos nila akong kupkupin, noong nangangailangan ako ng mapupuntahan, ay basta ko na lang silang iiwan ngayong sila naman ang nasa oras ng kagipitan. Kaya tulungan mo na ako, pre. Itali pa natin si Ines bago pa dumilim. Sige. Hindi namin alam kung ano ang ginawa ni Inang Ason noon kay Ines, pero hindi niya nagawang pumalag noon habang tinatali namin siya ni Bitoy. Napansin kong may nakasulat na krus sa kanyang noo na tila ba ay ginuhit doon gamit ang abo, at hinala kong yun ang dahilan, kaya gano'n na lang namin siya kabilis na natalian. Parang hindi siya makagalaw o makapagsalita man lang. Ang tanging nagawa niya lang noon ay titigan kami ng napakasama at umangil nang hindi ibinubuka ang kanyang bibig. Itali niyo na siya ng mahigpit sa pagkakataong ito. Siguraduhin niyo hindi siya makakawala gaya ng nangyari noong una dahil sisimulan ko na ang ritual ng pagtatanggal sa barang. Inutusan kami ni Inang Ason na isara ang mga bintana at pintuan ng bahay. Pagkatapos nun ay inihanda na rin namin ang mga gagamitin niya sa gagawing panggagamot. Sa isang maliit na mesa ay pinatong namin doon ang isang buntot pagi, isang palaspas, ang itim na abo at ilang mga libretang ayon pa kay Inang Ason ay naglalaman daw ng mga dasal na magbibigay sa amin ng proteksyon upang hindi kami magawang pagbalingan ng kung sino mang kakalabanin niya sa mga susunod na sandali. Hanggang sa nagsimula na nga si Inang Ason sa kanyang panggagamot. Ay, hayab, ay, Bawat galaw ni Inang Ason ay may kasamang pag-usal na mga katagang tila pa nanggaling pa sa panahon ng kanyang mga ninuno. Walang takot sa kanyang mata, pero bakas ang malalim na kaalaman tungkol sa panganib na maaari niyang kaharapin anumang oras. Nang mga sandaling yun, Ines, kung naririnig mo pa ako, lumaban ka. Kailangan kong malaman kung sinong gumawa nito sa'yo. Huwag mong hayaang matalo ka niya. pinudburan niya ng itim na asin ang buong palibot ni Ines. Gumawa siya ng animoy pabilog na hugis paikot sa babae habang inaapuhap ang noo ni Ines ng daliring may itim na abo. Ina, ang sakit. Ang sakit, tulungan niyo po ako. Tahimik lang naming pinapanood ni Bitoy noon ang ginagawa ng kanyang lola. Hindi pinansin ni Inang Ason ang mga daing ni Ines. Bagkus ay nagpatuloy siya sa ginagawa. Isinausaw niya ang palaspas sa tubig bago niya ito sinimulang iwasiwas sa katawan ni Ines, na para ba niyang binabasbasan ang babae, kasabay pa rin ang kanyang mga hindi maintindihang pag-usal. At nang bumagsak ang unang patak ng tubig sa katawan ni Ines, bigla itong napahiyaw ng malakas, pero hindi niya boses ang narinig kong kumawala noon sa kanyang lalamunan, kundi ang isang tinig na tila galing sa kailaliman ng lupa. Itigil mo yan. Itigil mo yan, tanda. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Huwag kang makialam dito. Pre, anong nangyari kay Ines? Bakit biglang nag-iiba ang boses niya? Huwag ka magpatalo sa takot, Ronald. Hindi na si Ines ang kausap ni Inang kaya ganyan. Ano? Ibig mong sabihin, nakikipag-usap na sa kanya agad yung makukulam? Tango lang po ang isinagot ni Bitoy noon, ni hindi niya inalis ang tingin niya sa ginagawa ng kanyang lola. Halatang inihanda niya ang sarili niya kung sakaling may mangyaring iba. Huwag mo akong sindakin, impakta! Sabihin mo sa akin kung sino ka sinasabi ko sa iyong makikita mong hinahanap mo. Sabihin mo! Hindi. Tingilan mo ako, tanda. Hindi ka dapat nakikialam sa problema namin ito.
Hindi mo alam kung bakit ginagawa ko to. Wala kang alam. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo inaalis ang ginawa mong pambabarang sa babaeng ito. Alisin mo yon at nangangako akong pakakawalan kita agad. Isang hagupit ng buntot pagi ang iginawad ni Inang Ason na agad namang ikinahiyaw ulit ng kausap na mambabarang. Itigil mo yan! Nasasaktan ako! Sinabi nang umamin ka. Magpakilala ka sa akin, kundi lalagutan talaga kita ng hininga ngayon din. Magpakilala ka! Impakta! Hindi mo naiintindihan, tanda. Hindi mo dapat sa akin ginagawa to. Wala akong kasalanan. Ibinalik ko lang sa walang hiyang babaeng yan kung ano ang narapat naman talagang mapunta sa kanya. Hindi ako ang tunay na kalaban dito. Siya ang gumawa ng dahilan, kaya ako nagkaganito. Siya ang may kasalanan sa akin. Halatang natigilan po noon si Inang Ason dahil sa sinabi ng mambabarang. Kitang-kita ko na napakunot ang noo niya habang tinititigan ang mukha ng ginagamot na pasyente, na ngayon ay nagsisimula na namang tubuan ng napakaraming maiitim na ugat sa halos buo nitong katawan. Nagulat na lang kami bigla noon ni Bitoy nang makita naming bigla na lang inilapat ni Inang Ason yung kamay niya sa mismong noo ni Ines noon. Pagkatapos ay bigla na lang namuti ang mga mata niya. Parang Bitoy, ano nang nangyayari sa lola mo? Bakit tumitirik ang mga mata niya? Tulungan natin siya. Sandali, Ronald. Huwag kang lalapit. Hayaan mo lang ang inang. Hanggat hindi siya nanghihingi ng tulong sa atin, hindi ka dapat makialam. Dahil baka makasama pa yung gagawin mo kaysa makabuti. Hintayin na lang natin. Ayoko, itigil mo yan! Huwag niyo pakita sa akin yan! Bigla na lang nagwala si Ines sa kinauupuan niya. Dahil doon ay nagbutil-butil tuloy ang pawis ko sa takot na baka biglang makalas ang pagkakatali namin sa kanya't bigla na naman siyang makawala. Hindi na nga bumaba noon ang pagkakataas ng mga balahibo ko sa katawan dahil kitang-kita na naman ang dalawang mata ko ang nangingislap sa tulis ng mga ngipin at kuko ni Ines. Diyos ko! Inang! Ay, Diyos ko! Diyos ko po! Anong klaseng hayop itong babaeng pinapasok ko sa bahay ko? Hawak ang kanyang dibdib at hinihingal pa si Inang Ason pagkatapos niyang bigla na lang tumalsik mula sa pagkakahawak sa noo ni Ines. Nanlalaki ang kanyang mga mata na para bang gulat na gulat at natatakot siya sa nalaman. Inang, bakit ho? May nakita ho ba kayo? Anong nangyayari? Meron. May nakita ako, Apo. Nakita kong nakaraan ng babaeng ito. Pati na rin ang kanyang kapatid na si Clara. Clara? Sino ho yun, Inang? Si Clara, ang kapatid niya. Ang kapatid na simula pagkasanggol pa lamang ay pinagmalupitan na ng babaeng ito dahil sa matinding inggit. Si Clara na siyang ipinain niya upang pagmanahan ng sumpa ng kanilang angkan na dapat naman talaga ay para sa kanya. Madam B, ayon po sa nakitang vision ni Inang Ason mula sa nakaraan ni Ines, nalaman niya ang totoo. Si Ines po pala ay may kapatid na nagngangalang Clara, na bata pa lamang ay kinaiinggitan niya na ng husto dahil mahal na mahal ito ng kanilang ina. Kaya naman nang bigla na lang itong pumanaw at sila ay kinupkup ng kanilang lola, ginawa niya ang lahat upang pahirapan at pagmalupitan ng kapatid. Dahil din po doon ay nalaman din ni Inang Ason na si Ines po pala ang nakatakdang magmana ng sumpang ipinataw sa kanilang angkan simula pa noong unang panahon. At yun ay walang iba, kundi ang pagiging aswang, katulad ng kanilang lola, na siyang nag-aruga at nagpalaki sa kanila noon. Pero hindi gusto ni Ines ang kapalaran niyang yun.
Kaya naman nang makakuha siya ng pagkakataon ay nilisan niya ang kanilang probinsya at hindi na nagpakita pa sa mga kaanak niya. Hinayaan niyang saluhin ng kapatid na si Clara ang sumpa at namuhay siyang normal hanggang bigla na lang dumating ang trahedyang ito ng pangungulam sa kanya. Nang maging aswang si Clara, ay halos masira ang kanyang buhay. Kaya naman sa sobrang galit niya, sa pagmamalupit na sinapit niya sa mismong kapatid niya, ay ginawa niya ang lahat upang matutunan niya ang pangugulam at pambabarang. At ito ang ginamit niya para makaganti. Kung ganun ho, yun ang dahilan kaya ipinadaan ni Clara sa barang ang paglilipat ng sumpa kay Ines. Oo, Apo. Hindi ko rin alam kung paano nagawa yun ni Clara. Sa totoo lang ay matinding galing at lakas at malalim na kaalaman sa itim na kapangyarihan ang kailangan para magawa yun ng isang mangkukulam. Hindi basta-basta ang ritual na yon, kaya sigurado akong ganun siya kalakas at nakakatakot siyang kalabanin. Iba talagang nagagawa ng matinding galit. Bigla na lang ho kaming napatingin ng sabay-sabay kay Ines nang bigla siyang tumawa. Halos bumaliktad noon ang sikmura ko nang makita kong tumutulo ang laway mula sa nakanganganyang bibig habang nakatitig siya kay Inang Ason. Tila kinukutsa niya ang matanda. Hinahamon. Kahit gaano pa kagaling, hindi mo magagawang kontrahin ang barang na ginawa ko sa kapatid kong ito. Hindi mo ako matatalo. Hindi ako papayag. Hindi pwedeng masayang ang pagbenta ko ng sarili kong kaluluwa sa demonyo. Gagamba! Ang dami na namang gagambang lumalabas sa bunganga ni Ines. Ronald, yung kalamansi pare! Nagsimula na naman kaming magwisik ni Bitoy ng katas ng kalamansi sa bawat puntahan ng mga gagambang muling lumalabas sa bunganga ni Ines. Nakakatiri ang itsura ng mga yon dahil animoy malalaking kutong gumagapang palabas sa bibig niya. Ay, nanganganak na ng gusto ang butyang nananahan na ngayon sa katawan ni Ines. Kung hindi pa ito maaalis sa lalong madaling panahon, sigurado kong hindi na magagamot pa kahit kailan ang babaeng ito. Kung ganun ho, Inang, ano pang hinihintay natin? Gamutin na ho natin siya. Oo nga ho, Inang. Tignan niyo po si Ines. Ang sama-sama ng tingin niya sa atin. Parang tayo pa po yata yung gusto niyang gawing hapunan ngayong gabi. Pakiusap po, gamutin niyo na ho siya. Sa totoo lang, kung nakamamatay lang ang tingin, ay kanina pa kaming bumulagtang tatlo noon dahil sa uri ng titig sa amin ni Ines. Kaya naman nagmamadali na kami ni Bitoy sa pangungumbinsi sa lola niya na ituloy na ang panggagamot sa babae. Pero bigla na lang umiling noon si Inang Ason. Hindi. Hindi ko na itutuloy ito. Po? Inang, anong ibig niyo pong sabihin? Bakit ho? Wala na akong magagawa pa sa lagay ni Ines ngayon, Iho. Siya ang nagdala nito sa sarili niya. Siya ang gumawa ng sarili niyang kapalaran. Tama ang kapatid niya. Hindi na ako dapat na makialam pa. Inang, huwag po kayong ganyan. Alam kong kayang-kaya niyong gamutin si Ines. Huwag ho kayong panghinaan ng loob. Tinatakot lang po kayo ng mambabarang na yan. Apo, masyadong naging matindi ang kasalanan ng ginawa ni Ines kay Clara. Masyado siyang naging malupit. Sa tingin mo ba'y hindi nararapat para sa kanyang nangyayaring ito ngayon? Kahit ako, biglang natigilan sa sinabi ni Inang Ason. Napabalik noon ang tingin ko kay Ines at nakita kong tumutulo na ang luha sa mga mata niya. Mukhang maging siya. Sa loob-loob niya'y naiintindihan niya ang punto ng matandang albularyo. Ikaw, Ronald, naniniwala ka ba na dapat ko pang tulungan si Ines? Hindi po. Pare, pati ba naman ikaw?
May mga bagay na hindi nasaklaw pa ng kakayahan ko, Apo. Kahit pasabihin na nating kaya ko ang gamutin ang barang na dumapo ngayon sa katawan ni Ines gamit ang abilidad na ipinagkaloob sa akin, hindi naman kaya ng konsensya at prinsipyo kong tulungan ng isang malupit at walang pusong nilalang na kagaya niya na mas masahol pa kaysa sa isang tunay na aswang ang asta. Sa madaling salita, na mga oras na yon, matapos niyang malaman ang katotohanan tungkol sa nangyayaring pambabarang kay Ines, sa tingin ni Inang Ason ay nararapat lang yung sapitin ng babae. Kumbaga, deserve niya ang ginawang paghihiganti ni Clara sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa sariling kapatid, ay sa totoo lang, ay yun din po talaga ang tingin ko ng mga panahon na yon. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa ni Clara sa kanyang kapatid, pero masisisi mo ba ang isang taong nasaktan at siyang nakaranas ng pagmamalupit mula sa taong dapat ay naging kakampi niya? Iba ang nagagawa ng matinding galit, mga iho. Yan ang tatandaan niyo. At hindi ako ang tamang hukom para magdesisyon kung anong parusang nararapat sa kanilang dalawa. Kaya ayoko nang makialam pa sa problema nila. Pero Lola, hindi po kayo pwedeng tumanggi sa pasyente. Di ba? Paano po kayo? Baka bigla na lang kayo magkasakit o kaya... Hindi na sumagot pa si Inang Ason noon sa apo niya, Madam B. Lumapit siya kay Ines at saglit na may ibinulong sa tenga ng babae. Bago siya nagtuloy-tuloy na lang sa paglalakad papunta sa sarili niyang kwarto. Naiwan kaming dalawa ni Bitoy sa salas kasama ang nakatali pa ring si Ines na bigla na namang nawala ng malay pagkatapos itong bulungan ni Inang Ason. Doon ko napagtantong hindi totoong walang kakayahan si Inang Ason na kontrahin ang barang na ginawa kay Ines. Halata namang kasing malakas talaga ang kakayahan ng magaling na albularya. Talagang choice niya lang na hindi tulungan ang babae. Dahil hindi ito ayon sa prinsipyo niya. At dahil doon, ay talagang lalo pa akong humanga sa lola ng kaibigan ko. Halos hindi ako makatulog ng gabing yon. Gaya ng nauna naming ginawa, ay napag-usapan namin ni Bitoy na magsalit-salita na lang ng pagbabantay kay Ines. Pero nagtaka na lang ako dahil umaga na naman nang muli akong magmulat ng mata. Hindi ako ginising ni Bitoy kagabi at mukhang mag-isa niyang binantayan ang dalaga. Oh, gising ka na pala, iho. Nang magpunta ako sa kusina ay inabutan ko doon si Inang Ason na nakaupo sa harap ng mesa habang nagkakape. Panay ang ubo niya at kitang-kita sa mukha niyang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Inang Ason, ayos lang ho ba kayo? Si Bitoy ho, nasaan? Lumabas lang saglit ang apo ko. Inihatid niya si Ines sa sasakayan ng tricycle. Pinauwi ko na kasi siya, iho. Mukhang masama ang ubo nyo nang Gusto niyo ho bang samahan ko kayo sa ospital? Ay, ospital. Ikaw talagang bata ka, pinatatawa mo yata ako. Nakalimutan mo na bang albularya ako? Isa pa, inaasahan ko na talagang makakaramdam ako ng panghihina dahil nga tumanggi akong tumulong sa isang pasyente. Naiintindihan ko naman ho kung bakit nyo yung ginawa. Pero magiging maayos naman ho kayo ulit, di ba nang? Oo naman, iho. Buti naman ho kung ganun. Marami pa ho ang may kailangan ng tulong nyo. Yung mga taong deserving at hindi karapat-dapat barangin o kulamin. Natawa na lang si Inang Ason sa akin at nagpatuloy na sa pag-inom ng herbal medicine niya. Hindi rin naman nagtagal, bumalik na si Bitoy galing sa paghahatid kay Ines mula sa sasakyan. Kaya lang, simula nang bumalik si Bitoy noon, ay halata kong balisa siya at hindi mapakali. Kaya nang pumasok na ulit si Inang Ason sa kwarto niya para magpahinga, ay kinausap ko ang kaibigan ko. Oo na pare, kumusta si Ines?
Naihatid mo na ba siya? Masama ang loob niya, pare. Sa totoo lang, hindi ko siya naihatid talaga sa sakayan. Dahil bigla na lang niya akong tinakasan. Galit siya dahil ayaw na siyang tulungan ng inang. Ibig sabihin, pwedeng nasa paligid lang natin siya ngayon. Oo, sigurado akong babalikan niya tayo mamaya pagsapit ng dilim, pare. Yun kasi ang sinabi niya sa akin. Anong gagawin natin? Nanghihina pa naman ang inang mo ngayon. Wala nang naisagot pang salita sa akin si Bitoy, Madam B. Dahil doon, maghapon tuloy akong tuliro sa kung anong gagawin namin kung sakaling suguri na nga kami ni Ines mamaya. Kahit nga sa kaunting kaluskus lang noon, ay talagang papaigtad ako, lalo na nung unti-unti nang kumakagat ang dilim sa labas. Pare, kanina mo pa inahaasay ang itak na yun ah. Ano ba talagang balak mong gawin? Hindi po pwedeng tumangalang tayo, pare. Kapag sinugod tayo bigla ni Ines, siguradong sasaktan niya tayo. Lalong-lalo na si inang. Hindi ako papayag na gawin niya yun. Lalabanan mo siya? Lalabanan natin siya. Anong ibig mo sabihin, pre? Huwag kang ganyan. Wala akong alam sa... Bigla na lang inabot sa akin ni Bitoy yung isa pang itak na kanina pa pala niya natapos hasain. Bigla akong pinangilabutan. Maisip ko pa lang na makakaharap ko ang galit na si Ines mamaya. Kaya napa-sign of the cross na lang ako noon sa takot. Pare, hindi itong oras para maduwag ka. Pare-pareho tayo mapapahama kapag ganyan ang pinairal mo. Mga ilang sandali pa kaming nakiramdam noon ni Bitoy. Pakiramdam ko tuloy, para akong naghihintay kung kailan ako bibitayin ng mga sandaling yon. Wala akong kaalam-alam kung paano ako lalaban sa isang aswang. Dahil doon, nagsisi na naman ako ulit na nagpumilit pa ako kay Bitoy na sumama sa kanila. Nandiyan na siya. Aswang ba yun? Oo, siya yun. Napahigpit na noon ang pagkakahawak ko sa itak na ibinigay sa akin ni Bitoy kanina. Kasabay ng bigla ang paghuni ng aswang sa labas ng bahay. Naanimoy malakas na huni lang ng uwak. Nagulat ako nang biglang tumayo si Bitoy na parang nagmamadali. Teka pare, saan ka pupunta? Akyatin mo si inang sa itaas, pare. Mukhang sa direksyon ng kwarto niya papunta si Ines. Ikaw? Lalabasin ko na yung aswang na yan para matapos na to. Teka pare, delikado yung binabalak mo. Huwag ka ng maraming satsat, pare. Puntahan mo na lang si inang. Bilisan mo. Wala na akong nagawa pa noon, kundi ang sumunod kay Bitoy. Pagbukas na pagbukas ko pa lang ng pintuan noon sa kwarto ni Inang Ason, Madam B. Bumungad agad sa akin ang nakahandusay at walang malay na katawan ng matandang albularya sa sahig. Habang si Ines naman ay nakita kong nagpupumilit na isiksik ang sarili sa isang maliit na pagkakaawang ng bintana ng kwarto. Kitang-kita ko kung paano pilit na isinusuksok ni Ines ang katawan niya sa maliit na awang ng bintana. Punong-puno ng galit ang mukha niya. Matinding galit na para bang kami ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya ngayon. Ang mga mata niya'y namumula at para bang wala ng ni katiting pang pagkataong natitira sa kanya. Aswang na nga talaga siya. Hindi na siya ang babaeng nanghingi sa amin ng tulong kamakailan lang. Wala na ang dati niyang anyo at matindi ang hinagpis na bumalot sa kanya ngayon. Nabingi ako sa mga pasigaw na angil ni Ines. Napatakip ako ng tenga. Kaya hindi ako agad nakaumang nang bigla-bigla na lang ay tuluyan niya nang napasok yung makipot na awang na yon. Ang mga kuko niya ay halos umabot na sa balat ko sa sobrang bilis na mga sumunod na pangyayari. Buti na lang at nakaiwas pa rin ako't nagawa ko pa siyang patamaan ng itak na hawak ko.
Bitoy pare, abangan mo dyan si Ines ha. Tinamaan ko siya ng itak sa balikat. Bilisan mo. Narinig ko naman ang mga tumatakbong yabag ng paghahabulan ni na Bitoy at Ines noon, Madam B. Pero wala na ako noon sa wisyo para intindihin pa sila dahil agad ko nang dinaluhan si Inang Ason na noon ay nakahandusay pa rin sa sahig ng kwarto niya. Pinuhat ko siya at inilipat sa higaan bago ko tinapik-tapik ang kanyang pisngi. Napabuga ko ng hininga nang sa wakas ay nagmulat ng mata ang matandang albularya at humingi pa sa akin ng inumin. Maya-maya, bumalik din naman agad sa bahay nila si Bitoy. Bagsak ang balikat. Nakatakas na naman siya, pare. Ganun ba? Hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi niya nasaktan ng kahit na sino sa atin. Kamusta ang inang? Ayos naman siya pre. Kaya lang halatang nangihina pa rin siya. Hanggang kailan kaya yung epekto niya sa kanya? Matanda na si Inang Ason ngayon pare. Baka hindi kayanin ang katawan niya kapag nagpatuloy pa siya sa ganyang estado sa loob ng ilang araw. Yun din ang iniisip ko, pare. Sa totoo lang, nag-aalala ako ngayon ng todo kay inang. So anong plano mo? May alam ka bang paraan para matulungan natin ang inang mo? Hindi sumagot sa akin si Bitoy, Madam B. Bagkus ay ibinaling niya lang noon ang tingin niya sa natutulog pa rin niyang lola. Halatang halata ko sa mukha niya na sobrang nag-aalala talaga siya rito. Pero wala naman akong magawa para tulungan siya. Hindi naman na kami ginambala pa ni Ines pagkatapos ng huling beses na yon, Madam B. Inisip ko na lang na baka natakot siya o kaya'y nagpakalayo-layo na para humanap ng ibang makakatulong sa kanyang problema. Tandang-tanda ko pang tumagal pa ng ilang araw ang ganong kalagayan ni Inang Ason. At sa bawat pagdagdag ng araw, ay mas lalo pang lumalala ang lagay niya. Kaso, itong si Bitoy ay palagi namang wala. Halos ako ang araw-araw na naiiwan para mag-alaga kay Inang Ason. Ganun pa man, hindi naman ako nagreklamo dahil ang buong akala ko noon, sa bukid lang nagpupunta si Bitoy. Pero napag-alaman kong nagkakamali pala ako. Nang isang dapit hapon noon, ay umuwi si Bitoy. Dala ang isa na yata sa pinaka-nakapangingilabot na bagay na nakita ko sa tanang buhay ko. Oh, pare, nandiyan ka na pala. Sakto ang uwi mo. Alam mo ba, ayos na ang inang... Pare, si inang. Gising na ba siya? Pare, ano yung dala mo? Kaninong uli ang pinugot mo? Si Ines ba yan? Pagkabanggit ko pa lang sa pangalan ni Ines, Madam B, bigla nang humagulgol ng iyak si Bitoy sa harapan ko. Nabitiwan niya ang duguan pang itak na hawak niya at nailapag ang pugot na ulo ni Ines sa kanyang harapan habang isinasalaysay sa akin ang totoong nangyayari. Hindi totoong nakatakas si Ines nang habulin ko siya nung gabing yun. Nagsinungaling ako sa'yo. Ang totoo, nahuli ko siya. Dahil nangihina siya sa naging tama ng itak sa kanyang balikat at itinago sa kubol namin sa bukid para hindi siya makawala. Napapalibutan kasi yun ng mga pananim naming bawang at kalamansi. Kaya sobra siyang nanghina nang doon ko siya dalin. Ilang araw din siyang nagmakaawa sa akin, pre. Ang sabi niya, pakawalan ko na raw siya. Pero naisip kong hindi ko pwedeng gawin yun dahil alam kong babalikan niya pa rin si inang para makagante dahil hindi siya nito tinulungan. Pero, paano nahantong sa ganito pare? Bakit pinugutan mo siya ng ulo? Siya ang humiling yan sa akin, pare. Nang dalawin ko siya kanina sa kubol para bigyan ng isang buong buhay na manok na makakain, hiniling niya sa akin na tapusin ko na raw ang paghihirap niya. Diyos ko, bakit dinala mo pa ang ulo ni Ines dito pare? Bakit hindi yung patinispat siya yan? Kasi pre... Sus Maria Jose, lumayo kayo sa pugot na ulog yan.
Bigla na lang kaming napalingon pareho ni Bitoy noon kay Inang Ason na hindi namin namalayang nasa likod na pala namin. Dali-dali kaming sumunod noon sa utos niya bago ko ibinalik ang tingin ko sa pugot na ulo ni Ines. Na noon ko lang napansing kumagalaw-galaw pa rin pala ang bunganga at mga mata. Bitoy, apo, bilisan mo at kumuha ka ng gaas at posporo. Pagkatapos ay balutin mo ng kulay itim na tela ang ulo ng aswang na yan. Hindi yan basta-basta mamamatay sa ganyan lang. Dahil bawat parte ng katawan yan may sarili ng buhay. Daig pa ng uri ng aswang na yan ang mga manananggal. Dahil kaya nilang paghiwa-hiwalayin ang bawat parte ng katawan nila nang hindi sila namamatay. Kailangan mo silang sunugin, lalong-lalo na ang ulo para hindi na sila makapaminsala pa. Diyos ko po, anong klaseng aswang yan ng Ason? Ngayon ko lang narinig ang ganyang uri ng aswang ha. Hindi ka anong kilala ang uri ng aswang na yan. Dahil hindi naman sila nanggaling sa kahit na anong lahi, kundi sa isang uri ng sumpa na nagmula pa sa mga sinaunang taong nabuhay dito sa atin. Sa sobrang lakas ng sumpang yan, walang sino man ang may kakayahang makabali nito, kundi ang mismong pinagmula nito. Kaya bilisan niyo na, dahil kung natakot kayo sa lakas at abilidad ng aswang na yan noong buo pa ang katawan niya, mas matatakot kayo kapag kanyang hiwa-hiwalay na siya. Mas nagiging mapangisil at nagiging makamandag pa ang kanilang laway kapag sila'y tumura. Pwede kayong mahawa. Dahil sa mga sinabing yon ni Inang Ason, ay sinunod na namin ni Bitoy agad ang lahat ng inutos niya. Kitang-kita ko kung paano nagputukan sa nagbabagang apoy ang balat ng pugot na ulo ni Ines hanggang sa tuluyan na siyang naabo. Pagkatapos ng pangyayaring yon, Madam B, muling bumalik si Inang Ason sa panggagamot habang kami naman ni Bitoy ay bumalik na ng Maynila pagkatapos pa ng 1 linggo. Sobrang laking trauma ng inabot ko sa naging bakasyon naming yon. Kaya naman nagdesisyon kami ni Bitoy na hindi na muna magkita at maghiwalay na lang muna kami ng tinitirahan naming dorm. Hindi na kami nag-usap ulit ni Bitoy pagkatapos noon dahil tuluyan ang naputol ang koneksyon namin sa isa't isa. Ang huling balita ko sa kanya, bumalik na raw siya sa probinsya nila dahil tuluyan nang namaalam ang kanyang lola. Gustuhin ko man siyang damayan noon, masyado nang malaki ang traumang idinulot sa akin ang nangyari. Kaya naman, nagpadala na lamang ako ng tulong pinansyal noon sa isa sa mga common friends namin at nagpahatid na rin ako ng pakikiramay sa kanya. Pagkatapos noon, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ganun pa man, sa isip ko ay sariwang-sariwa pa rin ang mga alaala tungkol doon. Marami na tayong narinig ng mga kwentong bayan. Mga nakapangingilabot na haka-hakang kung minsan ay mahirap paniwalaan. Gaya ng higanteng ahas sa isang mall, pangunguha ng bata para idilig ang dugo sa ginagawang tulay, puting van na nangunguha ng laman loob ng mga biktima, at marami pa. Gaano man katotoo o hindi, lagit-lagi tayong nakararamdam ng takot. Sino ba naman ang gustong makaranas nito? Hindi nalalayo dyan ang kwentong tampok natin ngayon sa episode na ito. Mula sa letter sender na nakaranas ng makapagpigil hiningang sitwasyon sa isang ospital na pinaniniwala ang nangunguha ng mga bagong silang na sanggol. Oh, Arthur, hapon na. Saan ang punta niyo mag-asawa? Sa ospital po, Kuya Boyet. Medyo naninigas raw yung tiyan ni Mrs. eh. Mahirap na't baka maglibon ng alanganing oras. Pabuting nandun na kami.
Sakay ka na, honey. Aba, mabuhanan mo na nga pala, Cindy, no? Opo, Kuya Boyet. Dahan-dahan lang tayo Medyo kaya ko pa naman Baka matagtag lang ako masyado. Wala problema. Arthur, bakit hindi na lang sa bahay mga anak tong si Cindy? Malapit lang naman sa inyo si Manang Lita Veterano na sa pagpapaanak yun. Ayaw ni Mrs. Alam mo naman to, laking Maynila. Kaya medyo hindi kumpiyansa. Hindi naman sa ganon, Arthur. Natatakot lang talaga ako para sa baby natin. Wala naman sigurong masama, lalo na't panganay natin ito. Abay, kung kapakanan pala ng bata ang iniisip mo, mas dapat yata kay Manang Lita ka ng mga anak. Bakit po? Hindi pa ba naikukwento sa inyo, Arthur? Ang alin po? Ano yun, honey? May mga bali-balita kasi rito na lahat daw ng pinapanganak dyan na bata namamatay. Ay, bakit hindi mo naman sinabi agad sa akin na may mga ganyang insidente dyan? Pwede naman kasi haka-haka lang yun. Siguro may mga kaso na totoo pero hindi lagi. Sa dami ng nanganganak dyan, posible namang lahat namatay. Hindi pinasara na yan. Hindi mo ba alam, Arthur? Ang alin po? Ang kwento-kwento rito sa atin tungkol sa ospital na yan. Yung mga bangkay raw na mga namamatay na sanggol. Kapag sinasauli sa magulang, peke na. Hindi na raw totoong sanggol. Yung mga sanggol daw kasi na pinapanganak dyan, pinibenta sa isang inchik. May isang probinsya raw kasi sa China na binibili yung mga sanggol at ginagawang pagkain. Ang paniniwala nila, ipampagana raw kasi sa sex. Ay, grabe naman yan. Tama na yan, Kuya Boyet. Namumutla na si Mrs. Panganganak pa naman, huwag mo nang takutin. Pasensya na. Ako na may binalaan ko lang kayo. Basta maging alisto lang kayo at makiramdam. Huwag umuo ng umuo sa mga doktor at nurse, ha? O paano? Nandito na tayo. Salamat po, Kuya Boyet. Honey, halika na. Mag-iingat kayo, ha? Ingatan mo ang mag-ina mo, Arthur. Kapag sinabing umuwi muna kayo at iwanan ng bata para mag-incubator, wag na wag kayo papayag. Kahit ano pa ang idahilan nila. Cindy, galingan mo sa pag-ire. Sige, salamat po, Kuya. Good day po sa buong kwentong takip siling team. Lalo na po sa inyo, Miss Anne. Tawagin niyo na lang po akong Cindy. 53 years old na po ako at tubong Maynila. Pero nasa ilang dekada na rin po akong nasa probinsya. Mula nang makapag-asawa ako. Hindi ko na po tutukuyin kung saang probinsya ito. Lalo na at ang kwento po na ibabahagi ko ay tungkol sa isang pampublikong ospital dito. Kung saan ako nanganak noong 1998. 3 buwan pa lang po ang tiyan ko noon. Pinag-iisipan na namin ni Arthur kung saan ako manganganak. Gusto niya kasi na sa bahay na lang daw ako dahil may kilala namang kumadrona sa baryo nila. Hindi po ako pumayag, Miss Anne. Natatakot po kasi ako. Kinuwento po kasi sa amin ng mama ko noon kung paanong namatay ang panganay sana naming kapatid. Dahil sa hirap niya sa panganganak, nasa bahay lang sinagawa. Naintindihan naman po ng asawa ko. Mabuti na lang po kahit paano ay may maliit na ospital dito sa bayan nila. Hindi naman po kalayuan. Nasa 10 to 15 minutes lang po kapag biniyahe ng tricycle. Kabuanan ko na po noon, Miss Anne. Nararamdaman ko na po na naninigas ang tiyan ko. May mga spot na dugo na rin po akong nakikita sa panty ko, kaya pakiramdam ko, anytime ay manganganak na ako.
Kaya hanggat maaga pa at may masasakyan pa, nagpahatid na nga po kami ni Arthur noon sa ospital. Nang makarating ay dumiretso kami sa emergency room. Wala pong katao-tao. Tahimik. Walang pasyente, doktor o nurse ang naroroon. Ang dinatnan lang namin ay isang matandang lalaki na nagwawali sa pasilyo. Manong, wala po bang doktor ngayon? Manganganak na po kasing asawa ko eh. Manganganak ba ka mo? Ang mabuti pa. Maupo lang muna kayo dyan. Ay! Nagulat naman po ako sa inyo. Maupo lang kayo dyan. Hintayin niyo si Doktora Pascua, papunta na yon. Kayo po ba yung nurse? Hindi ba halata? Kasi yung misis ko, nagkaroon po siya ng spotting eh. Maupo lang muna kayo dyan. Hintayin niyo si Doktora Pascua, papunta na yon. Okay po. Parang ang sungit ng nurse, no? Pansin ko nga. Kamusta ba yung pakiramdam mo? Humihilab na ba? Medyo humihilab na, pero pawala-wala. Matagal pa kaya yung doktor? Wala namang pasyente kung di tayo lang eh. Parang ang weird, no? Tayo lang ang pasyente. Kaya nga eh, pero malay natin, pagdating sa ward may mga naka-confine na. Baka dito lang sa ER wala. Bakit natahimik ka? Ano, masakit na ba? Kaya ko pa naman. Kinakabahan lang ako. Oh, bakit? Bigla ko kasing naalala yung sinabi ni Kuya Boyet kanina. Ay, kung magpa-apekto ron. Kung maniwala, haka-haka lang yun. Public hospital to, gobyernong may hawak nito. Imposibleng mangyari yung mga kinukwento ni Kuya Boyet. Basta mag-focus ka na lang muna sa panganganak mo ngayon, ha? Aray! Aray! Ikaw ba yung manganganak? Opo. Ako si Doktora Nika Pascua. Ako lang ang doktor ngayon. Understaff kami, kaya walang mag-a-assist sa inyo rito. Ikaw, mister, isakay mo sa wheelchair yung asawa mo at isunod mo sa akin sa delivery room. Dok, nasan po yung wheelchair? Nasa dulo. Kapag hindi mo mahanap, edi paglakarin mo yung asawa mo. Nagkakatinginan na lang kami ni Arthur sa inaasta ng doktor na humarap sa amin. Kakaiba po ang sungit nila rito. Para silang mga walang emosyon at walang pakialam sa nararamdaman ng kinakausap nila. Hindi naman sila mukhang mga pagod dahil wala ngang katao-tao. At yung matandang kustodya na si Mang Ume, sa kanya talaga ako kinikilabutan. Grabe po kasing makatitig. Sinusundan niya ako ng tingin hanggang sa lumiko kami ng pasilyo. Ipinasok po ako sa delivery room. Pinalabas naman si Arthur. Hindi raw po kasi pwede na may ibang taong nasa loob bukod sa doktor at nurse. Sobrang sakit na po ng tiyan ko noon at grabe na ang hilab. Ramdam ko po na malapit nang lumabas ang bata. Pero hindi ko po maiwasang mapansin ang paligid. Weird po ang itsura ng delivery room. Medyo madilim. Malamlam ang ilaw at para bang matagal nang hindi nagagamit. Pinahiga po ako ni Doktora Pascua para sukatin kung ilang cm na ako. Ganun naman po talaga ang karaniwang ginagawa. Sabi ng doktora, 8 cm na raw po. Kaunting hintay na lang daw. Miss Anne, hindi na po inabot ng 1 oras ay nanganak na nga rin po ako.
Nakita ko po na pinatong ng doktora ang baby ko sa isang maliit na lagayan. Hindi po umiiyak. Pero nakikita kong humihinga. Buhay po ang baby ko. Nagtataka lang po ako kung bakit hindi na lang muna nila ipinatong sa dibdib ko. Magpahinga ka lang muna dyan. Doktora, saan niyo po dadalhin ang baby ko? Sa nursery room. Maghintay ka lang dyan. Okay lang po bang mahawakan ko muna siya saglit? Mamaya na, magpahinga ka lang dyan. Feli, papasukin mo yung asawa nito para hindi mangulit. Opo, doktora. Marami po akong pinagtataka noong mga sandaling yon, Miss Anne. Hindi po tinanghi ang sugat ko. Hindi na raw kailangan. At para bang iniiwasan nilang ipakita sa amin ang baby namin. Hindi po inabot ng 1 oras ay pinalipat na rin kami sa ward. May 9 na kama. Pero walang ibang pasyente. Kami lang po ni Arthur ang naroroon. Dumating po si Mang Ume para magwalis-walis. Naiilang naman kami dahil panay ang sulyap niya sa amin habang naglilinis ng ward. Kaya po, kinausap siya ni Arthur. Mang Ume, pwede po bang magtanong? Ano yun? Wala ho bang ibang pasyente rito na nakakonfine bukod sa amin? Ano ba sa palagay mo? Nakikita nyo naman na... Dito sa ward na to, wala. Sa 2nd floor marami. Puro may sakit. Kaya hindi kayo pwedeng magtagal dito. Mang Ome, pinapapunta ka ni doktora sa opisina. Kailan po ba kami pwedeng umuwi? Kung gusto nyo ngayon na. Dadalhin nyo na po ba rito yung baby namin? Si doktora ang magsasabi kung dadalhin na. Hindi ho ba kailangan dumede ng bata sa ina? 3 oras na rin po mula nang dalhin siya sa nursery. May naririnig ba kayong umiiyak? Doktora? Tinatanong ko, may naririnig ba kayong umiiyak? Wala po, pero... Kung wala kayong naririnig na umiiyak, ibig sabihin ayos lang ang bata. Nasa incubator siya. Kung gusto niyong umuwi, umuwi na kayo. Balikan niyo na lang after 1 week. Wala pong gatas yung bata kapag iniwan ko rito, Dok. Anong ginagawa ng dextrose? Teka, bakit po naka-dextrose at naka-incubator yung baby namin? Kung ayaw niyong umuwi, huwag kayong manggugulo sa trabaho namin dito. Alam namin ang ginagawa namin. Hindi kayo ang doktor. Nurse Feli, bantayan mo yung 2 yan, ha? Ayoko ng pasaway rito sa ospital na to. Opo, doktora. Dahil sa maikling usapan na yon, Miss Anne, tila natauhan si Arthur. Naalala niya ang bilin ni Kuya Boyet. Nakumbinsi na kami pareho na malamang ay totoo nga ang mga kwentong bayan tungkol sa ospital na ito. At hindi haka-haka lang. Alas 12 ng hating gabi po nang maalimpungatan ako sa iyak ng sanggol, Miss Anne. Nagising akong katabi ko sa higaan ng baby ko. Hindi ko po alam kung paano nangyari at sino ang nagdala, pero gumaan po ang pakiramdam ko nang makita ko siya. Pinadede ko po agad dahil mukhang nagugutom na yung bata. Sakto naman pong nagising si Arthur na noon ay natutulog sa kabilang kama. Tinanong ko po siya kung siya ang nagbitbit nito. Hindi raw. Pinagpalagay na lang po namin na baka si doktora o yung nurse na ang nagdala nito. Nagkaroon kami ng pag-asa na baka pauwi na rin kami kinaumagahan.
Para po malinawan, Miss Anne, naisip ni Arthur na sumadya sa nurse station para malaman kung pwede na kaming magpa-discharge. Pero bigla pong dumating si Mang Umi. May dalang panlinis ng silid. Anong binabalak niyong dalawa? Mang Umi, napansin niyo po ba kung sinong nagpasok ng baby namin dito? Bulag ka ba? Kakarating ko lang. Pasensya na po, Mang Ome. Abala po ba sina doktora ngayon? Balak na po sana naming magpaalam para makapag-discharge na kami. Magpapaalam. Malabo. Lalo't na sa inyo ang sanggol. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano to? Bakit nasa inyo yung sanggol? Akin na yan! Sandali lang, nurse. Huwag niyong basta kuhanin. Dumidede naman yung bata. Dahan-dahan lang po. Paano napunta dito sa inyo to? Sinong kumuha? Nagising na lang kami na nandito na yung sanggol eh. Baka naman si doktora nagpasok. Imposible. Hindi ibibigay ni doktora sa inyo to. At bakit hindi? Hindi ibibigay sa inyo ng walang pasabi. Nurse, gusto na naming umuwi. Baka naman pwede na kaming magpa-discharge. Umiiyak na yung bata. Nagugutom na yan eh. Kung gusto nyo nang umuwi, pauuwiin naman namin kayo. Pero hindi nyo pa pwedeng dalhin yung bata. Kailangan pa namin siyang obserbahan sa nursery room. Hindi po namin kayo maintindihan. Wala kayong malinaw na paliwanag sa amin kung ano ba talagang sitwasyon ng baby namin. Bakit tayo yung ibigay sa amin? Ano problema rito? Ito po kasing dalawa. Kinuha sa nursery room yung baby nang walang pasabi. Hindi po. Nagising lang po kami na nandito na siya. Pinadede ko po kasi gutom na yung anak ko. Paano mo nalamang gutom? Nagsalita? Kinausap ka? Nurse Feli, dali mo na yung bata dun sa nursery room. Bantayan mo ng maigi para hindi ka nalulusutan. Doktora, baka naman po pwede na kaming umuwi. Mukha naman pong healthy yung baby namin eh. Pauuwiin ko na talaga kayo. Nagpapasaway kayo rito eh. Ire-ready ko na yung discharge papers nyo, tapos lumayas na kayo. Ha? Paano po yung anak namin? Sinabi ko na kanina. Maiiwan ang sanggol dito. Balikan nyo after 1 week. Ano ba talagang tumatakbo sa mga isip nyo? Bakit ayaw niyong ibigay sa amin yung anak namin? Ano bang binabalak nyo? Miss Anne, noong magtaas ng boses si Arthur, kinabahan po ako sa naging timpla ng mukha ng doktora. Kaya hinawakan ko sa kamay ang asawa ko para pakalmahin. Kinakabahan na po kasi ako noon. Baka kung ano ang gawin nila sa baby namin, lalo na't para bang itinatago nila ito. Kailangan naming magtimpi hanggat hawak nila ang bata. Matapos ang maikling usapan na yon, iginiit ng doktora na kailangang mag-incubator ng baby namin. Siya raw po ang magdidesisyon kung ibibigay na sa amin ang baby o hindi. Inulit din ito na oobligahin na nila kaming umalis sa ospital at umuwi. Umaakyat na po sa batok ko ang pigil na galit. Kinakabahan po ako sa pwedeng gawin ni Doktora Pascua sa anak namin. Kaya sa kabila ng pagkabahala, kailangan po namin kumalma at mag-isip ng paraan. Natapos po ang usapang iyon kay Doktora. Kami naman po ni Arthur ang nag-usap ng masinsinan. Nagdesisyon na po kaming itatakas namin ang anak namin. Pinagplanuhan po namin ito ng maigi. Ang plano po ni Arthur, pagdating daw po ng 3:00 ng madaling araw, pupuslit siya sa nursery room para kunin ang baby namin. Kung mahuli man daw siya, dapat daw ay nakalabas na ako ng ospital. Dahil pilit niyang itatakas ang baby namin mula kay Nurse Feli. At kung sino mang susubok
Naharangin siya. Madali na raw tumakas kapag nasa labas na kami kasama ang sanggol namin. Pagpatak ng 3:00, Miss Anne, wala na po kaming inaksayang sandali. Bit-bit na po namin ang gamit namin. Isang bag lang naman po yun. At yung thermos na hindi na rin namin binitbit. Nagsabay nga po kaming lumabas sa ward. Una po akong sinamahan ni Arthur sa exit. Ang problema, nandun po si Mang Umi. Naglalampaso. Pambihira naman yung matandang yan. Parang hindi natutulog. Anong gagawin natin? Sumama ka na lang muna sa akin sa nursery. Mahirap na. Baka makita ka niyan eh. Siguro naman mamaya sa ibang area na naglalampaso yan. Sumunod po ako sa plano ni Arthur, Miss Anne. Dumiretso po kami sa nursery room. Una po naming nadaanan ang nurse station. Nakita po namin doon si Nurse Feli. Natutulog sa lamesa. Dahan-dahan at pagapang po kaming lumiko sa pasilyo kung saan naroon yung nasabing silid. Tagumpay naman po kaming nakarating doon. Bubuksan na po sana ni Arthur ang pinto, pero nanlambot po ang tuhod namin nang mapansing nakalak ang kwarto. Hindi namin mahanap ang susi. Sinubukan po naming tanawin sa loob ng nurse station pero wala rin po. Hanggang sa maramdaman namin na may paparating na tao. No choice po kaming mag-asawa. Kailangan naming bumalik sa ward namin para po pagplanuhan uli ang susunod na hakbang. Ang plano po ni Arthur, ako raw po muna ang ilalabas niya. Kailangan ko raw humingi muna ng tulong. Para kung sakali man daw na maipit sila ng baby namin sa loob ng ospital, at least may parating na pong tutulong sa kanila. Pumayag na rin po ako. Mukhang yun na lang po ang huli naming pag-asa. Sinamahan niya na po ako sa exit. Wala na po si Mang Umi doon sa area kung saan siya naglalampaso kanina. Pero mukhang mapagbiro po talaga ang tadhana. Imuho ka lang, honey. Baka maaninag yung anino natin dito sa pintana. Oo, sige na. Dito ka na lang. Huwag mo na akong samahan palabas. Okay, mag-iingat ka ha. At saan niya binabalak pumuntang dalawa? Mang Umi? Nagulat po kami noon, Miss Anne. Kabadong-kabado po kaming mag-asawa. Nakatayo sa harap namin ang matandang kustodya ng ospital. At ang pinaka-kinabahala namin ay bit-bit niya ang baby namin, Miss Anne. Tatakas kayo? Tatakas kayo nang hindi niyo man lang isasama tong anak niyo? Hindi po, Mang Umi. Huwag ka na magpaliwanag. Kuhanin niyo na to. Bago umiyak at kumuha ng ingay. Ha? Ano pong... Huwag na kayo dyan sa exit na yung dumaan. Tanaw kayo sa bintana ng opisina ni Doktora dyan. Doon tayo sa likod. Hinihintay kayo ni Boyet sa tricycle. Kilos na! Sa totoo lang po, Miss Anne, may pagdududa po sa akin ng mga sandaling yon. Inaalala ko po na baka lalo lang kaming ipahamak ni Mang Umi. Pero nakita ko po sa mata ng mister ko na tila nabuhayan ito ng loob nang marinig na kilala ng matanda si Kuya Boyet. Pinsan niya po kasi yon. At maraming nakakakilala rito. Kaya hindi malabong kakilala rin nito ang kustodya ng ospital.
Sa wakas, Miss Anne, ligtas po kaming nakalabas. Ayon sa kwento ni Mang Ume, nagbilin daw siya sa mga naghakot ng basura na timbrehan si Kuya Boyet na sunduin kami ng madaling araw. Itatakas niya raw kaming magpamilya. Napakaswerte po namin ng mga sandaling yon, Miss Anne. Matiwasay naman po kaming nakauwi kasama ang anak namin. Laking pagpapasalamat ko sa Diyos na hindi niya kami pinabayaan ng pamilya ko sa salbahing ospital na yon. Malaking bagay rin po na may isang kagaya ni Mang Ume, na bagamat sumusunod lang sa utos at ginagawa ang trabaho, ay nagagawa pa ring sumuway para iwasang magtagumpay ang masamang balak ng iba. Miss Anne, kinalulungkot ko pong ibalita na pumanaw rin si Mang Ume ilang buwan mula ng insidenteng yon. Ang sabi, inatake raw po sa puso habang naglilinis ng ospital. Pero duda po kami. Sa kasalukuyan, sarado na po ang ospital na yon. Abandonado na ang pasilidad. Pero lumipas man ang panahon, laman pa rin po ng mga kwentong bayan dito sa amin ang nasabing gawain ng ospital noon. May ilan na ring pinasisinungalingan ito at sinasabing sadyang tamad at walang malasakit lang daw talaga ang mga doktor at nurses ng dating ospital na yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne. Sana po ay nagustuhan ng mga kapwa ko avid listener ng kwentong takip silim ang ibinahagi kong karanasan. More power po sa inyo at sa team na bumubuo ng napakahusay na channel ninyo. Maraming salamat po. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Elmer Ibanez Jr., Teacher Abby, Kenneth Matibag, Sheena Hart Lalantakon, Marcen Vave or Marcen Vave Francisco, Bing Liani, Melody Andal, G. Lacerna, Lydia Lopez, Madison. Magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Flossie Graho at Layla Jin. Sabi ni Flossie, na message niya para kay Sir Jupiter. Gustong gusto ko lahat ng mga kwento niyo, Sir Jupiter. Hindi kumpleto ang araw ko na hindi mapakinggan lahat ng totoong kwento ng mga sender. Pa-shoutout naman po, your avid listener here in Kuwait. At pa-shoutout din po sa family Villaflor and Graho. Maraming salamat po, Sir Jupiter. Sabi rin ni Layla Jin, hello po, Sir Jupiter. Ang ganda talaga ng boses mo. Yung story na isinasalaysay mo po ay lalong gumaganda. Happy listening po sa lahat and may God bless us all. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo Bangungot. Ito ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.